Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo lahat isinisisi? Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo lahat isinisisi? Sa lahat ng mga nagtatanong, sa lahat ng mga... Kasi ang daming nagme-message sa akin eh. Bakit daw, hindi na ako nagko-content ng acting, like, drama talaga, ganon. So, kasi marami daw kasing nakakamiss. Namimiss na daw nila yung drama content ko, yung POV, ganon. So, yung reason ko, guys, alam nyo na, alam nyo na. Kita nyo naman, pinapaus ako. Oo, pinapaus na ang mima nyo. Kaya hindi muna ako makakagawa ng POV, ng drama. Actually guys, medyo okay naman na ako. Kasi talaga yung naging sakit ko talaga is inubo ako, na masakit sa lalamunan, sumakit yung ulo ko, sumakit lahat ng katawan ko, nilagnat ako. As in, grabe, sobrang daming sintomas na dumating sa akin. Go! Pero sa ngayon, thank you Lord, kasi yung meron na lang ako ngayon is inuubo na lang ng konti, tapos ito, pinapaos. So ito na pinaka-problema ko kasi sa lahat mga mima ko, itong boses ko. Yes, itong boses ko lang kasi hindi ako confident na mag-POV ako, mag-acting ako ng ganito yung boses ko. No, hindi tayo papayag niyan, babe. So ngayon, magtiis muna kayo sa transformation na ginagawa ko ngayon. Transition pala. Magtiis muna kayo dyan. So hanggat pinapaus pa po ako, ay magka-transition muna tayo. Ganyan. Ay, para ka namang di nag-recto yan. Go! Ang kampana'y tuluyang manggigising upang tayong lahat ay manalangin. Ang kampana'y tuluyang manggigising upang tayong lahat ay manalangin. Mamoto, 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 Hello time bro. Giling giling, giling giling. Mamoto, 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 Hello time bro. Giling giling, giling giling. Nakakainis? Hay nako.
Naku te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kaming maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. O ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Asus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako para hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan din na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Grabe. You know, Tanya, I can't believe na ikakasal na ako sa taong pinakamamahal ko. Oo nga At kay Kuya Hector pa talaga. Grabe no? Sino mag-aakala na ikaw ang magtutuloy ng kasal ng ate mo? Oo nga. Finally, after 10 years na in relationship kami ni Hector, matutuloy na yung kasal namin. 10 years?
Teka, di ba kakamatay lang ng ate mo 5 years ago? Nakausap ko yung tatay ko nung mga panahong sinusunog ko yung wedding gown na akala ko may sumpa. Pero hindi ito yung wedding gown na yun ang sinuot ng nanay ko sa kasal nila. Dahil yung gown na ginamit ng nanay ko, matagal na pala nilang sinunog. So, ibig sabihin, hindi sa wedding gown ang naging dahilan kung bakit namatay ang ate mo. At nung gabing pagkatapos bawian ng buhay ng ate mo, nakita ko kayong dalawa ni Hector sa hotel na magkasamang magka-holding hands. Kim, magtapat ka sa akin. Tama ba ako ng hinala? Sorry, ate. Mas nagmamahalan kami ni Hector kaysa sa'yo. Ate, eto na yung tubig nyo. Sinasabi ko na nga ba? Miss Kim, magsisimula na po ang wedding ceremony. I'm coming!